Ang araw mga banateros, eto na nga, mag-uusap po tayo ngayon. Pag-usapan natin ng mga issue sa lipunan habang tayo po ay nandito sa Beijing at inaakyat po natin ang Great Wall of China. Ewan ko ba sa mga... Wala pa ako sa entrance, hinihingal na ako. Ang bihirang buhay ere, oo. Anyway, pag-usapan na po natin ng mga issue sa Pilipinas. Unang-una po yung kay Ontiveros. Ay, alam niyo naman po yung kay Ontiveros, diba? Kasi may nakita akong video. Abay siya, video ba naman? Minti-iti pa si Ontiveros ng ganyan, parang tanga. Ganyan-ganyan siya. Habang nandun siya sa crowd. Wala naman pumapalakpak sa kanya. Wala rin pumapansin. Pero ganyan-ganyan siya, para siyang tanga. Oh. Akala mo, beauty queen. Alam mo yung gano'n? Akala mo beauty queen, yung pala witness queen. Mahilig sa witness. Alam mo, etong Ontiveros na to, may pangarap talaga maging presidente ito. Halatang-halata naman sa galawan niya yung pagiging, mga ganun, ang ating bayan ay kailangan ng maayos na pamahala. Yeah? Tapos ngayon, ang dami lumalabas na, risa na. Di ba? Ang daming ganun. Pero ako honestly, personal kong take dyan, gusto kong tumakbo si Risa Ontiveros na presidente. Kasi para malaman niya na once and for all na walang may gusto sa kanya. Para malaman niya na once and for all na yung ginagawa niyang katarantaduhan sa Senado, wala naman pong naniniwala, walang nauuto. Di ba? Maganda yan, tumakbo siyang presidente, nang lumagpak siya at talagang the lowest votes in history ang maganap sa kanya. At ma-depress siya, malay mo, pag na-depress siya, tumigil na siya sa politika. O kaya, mas maganda, pumunta siya sa Great Wall of China at sundan niya na lang. Kayo nang bahala magsundon ng sentence doon. Pero yun ang maganda doon. Sana talaga ako, wish ko, tumakbo siya. Wish ko tumakbo siya bilang presidente para mapahiya. Ito si Ontiveros. Parang tanga nga may video pa ako doon. Yung nag-endorse sa kanya, yung Babalu na babae. Ano mong pangalan nun? Si Ugliness. Si Ugly Granada ba yun? Hindi, sana talaga. Mantakin mo yung pa yung nag-endorse sa kanya. Akala mo naman may power yun. Wala kang viewers yun, walang followers yun. Kasi endorse ka. Ganun sila katanga. Hahanap lang ng endorser. Yung tanga pa, bobo pa, at saka walang followers. Di ba kaya ka nga kumuha ng endorser, dapat yung may followers. Siya walang followers. Tapos i-endorse ka. Di mukha ka nung tanga. Ganun sila believe sa sarili. Yung para silang namumuhay sa bubble sila na, maraming may gusto sa atin, merong humahanga sa atin. Di ba? Nagagalit na si Lolo, sabi niya, ang bagal yung maglakad. Ayan, sabi ni Lolo, ang bagal yung maglakad. Maawa ka naman, Lolo, mga lola na yung mga kasama. Di ba? Ang mga pagkain dito, mais, sarap ng mais, no? Bago umakyat ng, maraming, ganyan, gusto ko yan, no? Diyan po kami aakyat, diyan, sa taas. Hayop yan. Hindi ko alam kung anong trip nyo. Ayan na. Diyan tayo aakyat, mga kababayan, no? Ang laki niya, di ba? Ano yan? Yung walang sinasantong bear. Ay, hindi pala. Yung puti pala yon. Yung puti lahat pagkain nila. Ito medyo mabait to. Pero try mo. Try natin pababay si Jack. Di ko alam kung bakit namin naakyatin yun. Basta akyatin daw namin Kakaiba itong isang to. Talagang ayaw niyang mangitim Tignan mo. Yung mask niya lupit. Grabe ang lalaki. Ang dami nila. Di ba? Ang dami Ayan nagpapahagis nagpapahagis. Nangingi ng pagkain nangingi ng pagkain. 让过来，你看他来。
Ito yung entrance ng kanilang wall. Dito nagpapatayan eh. Ayan na. Ayan na, simula na. Ayan na. Pagka-picture, okay na. Okay na tayo. After picture we go, ha? Okay? No, we need to go to tap. No. Only you. So, eto na nga po. Nandito na po tayo sa Great Wall of China. Bigyan ko lang kayo ng bahagyang background. At magandang, ano ito, magandang lesson to sa mga Pilipino. No? Kasi imaginein mo, etong wall na to, ginawa itong napakalawak na wall. Kapaligid dyan, no? As in dyan, yan. Binild po yan, gamit lamang ang kamay. Wala pang machine nun. Wala pang ginagamit na ano dun. Talagang kamay lang, tao lang. Maraming tao na nag-build. They were united in building this dahil sa kanilang mga kalaban. Kaya binild nila, no? Imaginein mo, ganyan kalawak yan. Mahigit more than 20,000 kilometers na build ng mga Chinese. You know why? Because they are united against the enemies. Their enemies. Imaginein mo yun. Kaya yan lesson sa atin yun. Ang problema sa Pilipino, first, hindi natin alam kung sino talaga ang kalaban natin. Sino ba talaga kalaban natin? Kalaban ba natin ay yung bawat isa? Kabilang politiko o kabilang kulay? O ang kalaban natin ay yung kasamaan o yung korupsyon? Di ba? Ang problema, ang kalaban nito mga ilang gago sa atin ng mga Pilipino ay si Duterte lang. Hindi si Duterte ang kalaban. Ang kalaban po natin ay ang korupsyon. Kung sino yung gumagawa ng korupsyon, alam naman natin hindi si Duterte. Alam naman natin hindi si VP Sara Duterte. Kasi kung korupsyon, sabihin din yung korupsyon, yung confidential fund. Yun yung nanakaw sa flood control. At saka sa budget, billion, trillion ang nanakaw doon. Hindi tayo galit doon. Galit tayo kay VP Sara Duterte. Yun ang problema sa atin, mga kababayan. Hindi natin alam at hindi natin kilala kung sino tunay nating kalaban. Dahil we are blinded by our hate and bitterness against the Duterte. Yan ang problema. Kaya we will never ever build a great wall because yun ang kalaban natin. Ang bawat sarili natin. Yan ang kalaban natin. Kalaban natin yung ating greed sa pera. Di ba? Greed sa power. Yan ang nagiging problema natin. Kayo. Mamatay kayong kakaaway at kakalaban kay VP Sara Duterte. Pero ang tunay na kaaway, yung mga tunay na korap. Yung pumirma sa budget. Yung gumawa ng budget. Yun dapat. Hindi si VP Sara Duterte. Grabe ito. Marami pa kayo nalaglag dito. Eto, sabi daw ng pulis dito, okay lang daw mag-video, bawal ang live stream dito sa Great Wall of China. Kasi pinag-iingatan daw nila yung kalaban. Andiyan yung mga NPA sa baba. Mga NPA, nandiyan daw sila sa baba inaalam nila kung marami bang tao dito. Kaya pag naka-live stream ka, malalaman nila walang tao. Walang kawal. Ganun pala yun. Kaya bawal ang live stream, pero pwedeng video. Kaya pala binabantayan pa na tayo kanina pa nitong nasa likod. Di tayo binabantayan niya. Alam mo ang ginagawa niyan? I-rescue niyan tayo dyan sa ano. Kasi grabe dito. As in kita niyo yan? Tarik na tarik Grabe ang tarik niya Ang lupit Wala pa kayo nadidisgrasya dito? Ako pala. Tayo palang hayop. Ganda dito, no? May nakapansin ka na. Ano yun? May harap. May harap. Nasa Glory Mountain, no? Oo. Prayer Mountain. Gantong-gantong yung Yung Glory Mountain ni Pastor. Gantong-gantong. Mm. Wow. Tsaka yung
Yung Prayer Mountain. Prayer Mountain ni Oo. Pastor. No? Ganito, no? Ganito ganyan, no? Oo. Oo. Ano mo? Grabe, no? Parang napunta na nun yung pastor na tapos ginaya niya, no? Oo. Nilim ko lang naman. Kasi ano mo na una, unog kain na okay na mag-Jesus Christ. Siyempre, yung Great Wall. Oo. Nilim ko, nagkaroon na agulya si pastor. Para kagandahin, kagaya nito. Oo. Ganin mo, pastor. Sige. RJ, lagyan mo na lang subtitle. Oo nga eh. Hindi naintindihan eh, no? Kasi hinihingal na ako. Ah? Hinihingal na ako kami. Lumabo ah. Malamig ka takas. Malinaw yan, mauunawa ni pastor. lumabo. Pastor, bakit ito? Ako na, kung mo na unawaan, mahala ka na. Hindi, ang ganda nga. Ganto yung Prayer Mountain at saka yung Glory Mountain, no? Ano yan? Ano, Diba? ano lang na yun, may nakanakaroon lang nagkainis eh. Oh, yun lang pinagkaiba, no? Meron yung mukha, meron yung mukha ni Kiko Mara, ganun eh. Pag iniwanan mo sa Prayer Mountain yun, may panin yun. This is Jack! Alam mo ba? Alam niyo ba? Ano? Hindi, kasi alam mo din, Great Wall. pag wala talagang korupsyon, maganda. Totoo yan. Oo, di ba? Eh, Alam mo yung kay Ogilvy, ang linis, mahagana, lahat. Lahat ng workers, lahat ng nagkakay Ogilvy. Lahat, maayos pa na namin, may bahay, may makakain, hindi sila gunom. Oo. Hindi, tsaka isipin mo ha, yung Great Wall of China, alam mo gaano kalayo yan? Kalahati ng Hindi, haba. mahigit 20 kilometers yan. 20,000. Oh, 20,000. 20,000 kilometers yan. Oo. Oh. Isipin mo kung kurap yung may-ari niyan, kung Wala. kurap yung gobyerno. Kakawan ka naman ng alam, hirap na eh. Hindi lang, baka mamaya, hindi tumagal ng ganyan. Oo, kakano. Sabi nga nung guide natin, marami daw yung pag-build doon, marami ding namatay. Dahil sa Oo. sobrang tindi. Imagine mo, kamay yun ha, Kamay. walang machine. Oh. Kasi walang korupsyon. 'Di ba? Pero imagine mo may korupsyon yan, baka Wala. pag ganun pa lang ng ano niyan. Kakagbat na yung ng kalaban yung gumuho na yan. Diba? Wala pa yung baka di pa nga binabato nung kalaban eh. Umano ka lang si ano, kunyari, si Ugutubara. Kunyari, umagking. Umagking, no? Gumiba na yung ano niya, pinakalayuan niya. Ganun kahilayan ko na. Bakit? Mataba siya sobra? Kurap na eh. Kurap yung gumawa. Kawawa yung mga, parang nangyayari sa Pilipinas. Sasagwan ko ng kawawa mga sundalo natin. Oo. Kawawa mga pulis, ginagawang laruan, inutusan na, hulihin yan, di ba? Kahit nagwagsakalooban nila, di ba? At saka Okay lang ina mo, Marcos ka eh. Bago eh. Hindi, tsaka Oh. yun nga ang modernization eh. Luma yung mga gamit eh. Nakakaya, no? Wala pang bala minsan, paltik pa. Putang ina, nakakaya. Oo. Tapos ang Amerika, ang Amerika ino-open ng bomba. Ang China ino-open ng maho. Yan. Ang kapal na mukha, tapos kayo anti-China. Oh. Saka na kayo mag-anti-China, mag-ilo pasig, hindi na kami nae. Ito na nga, tapos na po tayong galing po sa Great Wall of China. Napakaganda. At alam mo, nakakaanang matindi talaga dun eh. Yun po ay ginawa ng kamay lang. Wala pong mga machine pa. Unlike ngayon. Pero grabe, ang haba. At ang tibay pag titingnan mo talaga. Kasi nga naman, ginagamit nila yun doon nung pangharang sa nagkaroon ng gera doon eh. O para hindi sila mapasok. Anyway, pag-usapan din natin itong kay Mike Defensor. Ngayon po ay kakasuhan na po siya ng human trafficking. Pantakin mo ha. Human trafficking ay kakaso sa kanya. Sabi ko nga ako kahapon, di ba? Kung prostitution man ang nangyayari doon, di ba? Let's assume na prostitution po yung nangyayari doon. Hindi human trafficking yun. Magkaiba yun. Kasi human trafficking talagang walang choice eh. Di ba? Wala namang, nasa Pilipinas naman, hindi naman dinala sa ibang bansa at tinago, walang ganun. Yung mga babae doon, kusa naman. At the same time, hindi naman po sila nagkakaroon ng transaksyon doon sa loob. At kung sabi nga nung
ni Matibag dahil daw nasa loob doon, may hotel daw doon, yung hotel daw doon, pagmamayari ni Depensor. And yet, yun po kailangan pa niyang patunayan na talagang kay Depensor yun. Kasi dinideny ni Depensor na kanya yun. Pero sabihin na natin kanya, halimbawa lang. Tapos sabihin na natin meron nagtsutsok-tsakan doon sa loob ng hotel. Abay, walang pananagutan yung may-ari ng hotel. I mean, imagine mo lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon mag-asawa? Ang lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon ay magjowa? I mean, ano pang alam mo kung may nagpunta man doon na yun ay prostitute or whatsoever, hindi mo na alam yun, di ba? Hindi mo na malalaman yun. Wala ka na pananagutan, labas ka na doon. Unless ikaw mismo yung nagbebenta doon sa babae, yun, mananagot ka sa prostitution, pero hindi sa human trafficking. Kaya talagang sobrang sobrang political nitong issue na to. Halatang ginigipit lang nila si Mike Depensor. Kaya tayo bilang banateros, lalabanan natin tong panggigipit nila kay Mike Depensor. At tama naman din yung hirit niya na sana ang iniimbestigahan ni Matibag ay yung asawa niya. At saka yung iba pang mga flood control na involved, di ba? Bakit yung ganyan ang iimbestigahan mo? Buhay nila yun. Ako, hindi ko yun. I'm not tolerating it. Pero, buhay ng mga pribadong tao yun I mean, kung meron ka man talagang concern sa bayan mo, ang imbestigahan mo yung mga flood control issue. Yung kanilang di ba? Yung ombudsman, kesa na tinututukan etong mga nagkikritisize sa gobyerno, ang tututukan niya yung isang dating, tatandaan ninyo hindi ho ito official si Mike Depensor ngayon since the crime was committed now, yung sinasabi nilang crime, so hindi dapat sakop ng ombudsman din yan. So, itong ombudsman, ang may sakop niyan, dapat yung asawa ni Matibag ang imbestigahan. Yeah. Yun, congresswoman ngayon. So, dapat yun ang iniimbestigahan. Alam mo, grabe ho yung panggigipit na ginagawa dito kay Depensor. Hindi ko alam may hawak ba sila o dahil sobrang iniisip nila ay si Mike Depensor ang tumutulong dito sa mga Marines. Kasi inamin naman ni Depensor na tinutulungan niya, pinibigyan niya ng pagkain, siguro, maybe pang transportation, pag pumupunta sa mga hearing. And, di ba? So, obvious na ayaw nilang pagsalitain, gusto nilang pilayin, takutin yung tumutulong do sa Marines. Ano ba ang inilalahad ng mga Marines? O, di ba, yung sinasabi nila yung mga nakatanggap ng maleta. So therefore, kung pinipigilan nila si Mike Depensor makatulong dito sa Marines at yung mga Marines ay para naman mailahad at malaman ang tunay na mga may sala, pinipigilan talaga nila. Malamang sa malamang, boss nila yung mastermind o may kinalaman sila doon sa nangyayaring nakawan o korupsyon sa flood control. Iyon ang ating tignan. Hindi yung pipigilan mo si Mike Depensor. Walang walang kunik Walang kunik na masyadong Again hindi ko sinasabing I'm tolerating it. Pero prostitution, yan po ay matagal nang nangyayari sa Pilipinas. Alam ng mga yung mga kalakaran diyan at sabi nga niya merong cabinet secretary at merong senador na may-ari nun. Alam mo, ako meron tayong mga natatanong-tanong sa paligid. Hindi nga lang daw may-ari yung senador na yun. Yung senador na yun ay talagang involved. Ibig sabihin, nagpupunta. Talagang sino yan tumatawag sa iyo, ha? Bakit may tumatawag sa iyo dito sa China? Alam Baka yung WeChat mo. Sana sinagot mo.
WeChat yun, yung verification. Yan na. Kunin mo yung number. Number, wala man number. Hindi, sasagutin mo yung tawag. O, dito muna tayo. Baba muna tayo sa isang mall, ha? Change of venue daw kasi tumawag si Sas. Gusto niyang makipag-meet kay Jack. Sasampalin daw ni Sas si Jack. So, magkikita kami ngayon sa Sanlitun. Alam mo maganda dito sa China, yung parang Grab nila, yung Didi, pwede mong palitan yung yung kung saan ka pupunta. Hindi magagalit yung driver. Basta edit mo lang yung ending nung route mo, tapos nandun na, magkikita na dun. Pwede na. Baguhin. Kahit mas mababa. Katulad ngayon, mas malayo dapat yung pupuntahan naming Silicon Valley ng Beijing. Mas malapit lang itong pupuntahan naming Sanlitun. Doon kami ngayon magkikita. Okay lang, kahit mababa ang presyo. Walang problema kay kuya. Diba kuya? So, andito na nga tayo sa ewan ko, Sanlitun, ewan ko. Basta San. Eto, yung kanilang mga parang BGC type to eh. Yung mga flagship store tulad ng Nike, Uniqlo, marami pa doon, mga Dior, Gucci. Tapos ito yung mga magagandang lugar dito. Tapos meron dyan, parang sa street dyan, pwede kayong kumain-kain, uminom-inom. May mga kumakanta-kanta pa nga eh. Saan tayo pupunta? Uniqlo muna tayo. Walang katapos ang Uniqlo yan ah. Wala na akong brief. Baliktarin mo na lang. Planchain mo, mawawala na yung bakterya doon. Eto na nga, nandito na po kami sa Santillan Road. Nag-chill-chill lang. Ito yung kanilang parang BGC. Yes. Yes, sir. Ayun na. Naantay namin syempre yung mga magugulo, yung may ingay. At si Sas. Eto na nga mga bandateros, nandito na. Kasama namin ng mga pro-China vloggers. Pro-China vloggers. Kakanta na naman ka. Not too loud, okay? Okay lang. Uy, sino ka? Bakit? Hi, ni hao. Ito na po. Magkakaroon na kami ng Chinese conference training. Hey Darian, may training kami ni Sas ha. May balita ako sa'yo pero tsakan. Eto na nga, nandito na po kami. Okay. Ano masasabi mo, Jack? Hotel California po. Yun, oh. Dinalak mi ni Sas dito, oh. Yun, no? Saan niyo gusto? O gusto mo na pag ganun-ganun? Ayan. Saan mo gusto? Dalhin mo kami kung saan mo gusto. Kayo mamili. Ikaw ang mamili. Ayoko mag-decision. Ay, ito aso. Yan, oh. Yan, oh. Ano ka? Sino basta pogi yan? Ano mo? Ako sa ano yan eh. Nunok ako. Punta Ninja Turtles? Tatanong mo na ako, matanda eh. Harapan yung buyo. Harapan yun ah. Ano? Ayop ka. Ano kaya? Ano yung tahimik lupin? Ano? Bago siya si Broily. Sipin mo. Broily. Lasing na nga, ngongo pa. Kapag nalalasing tayo, normal lang mo chappy. Kasi dito, hindi normal, mamugo. Harapan din yun, oh. Oh, one punch man. Lasing na nga, ngongo pa. Ang hirap intindi nun. Ano ka mukha mo? Bagay sila magkasama ni Sat, sikat ka lang eh. May banat. May banat. Mukha mo Saan mo yan? Lagi ka dyan. Ako ngayon.
Ah, 16 na idol. Idol ko yun. Abir. Ang galing eh, kakain mo eh. Ano ba? Sip-sip ka, Ano di ba? ba? Naintindihan nyo ba? Ako hindi ko maintindihan eh. Hirap po daw sa kanya. Android ko na Android. AI. Oo. Tignan mo. Akala ko sa tenga. Panikot ako. Tangina mo, hype ka. Akala ko okay na eh. Ako, okay na eh. Gago, rekit. Hindi mo pala sa QC. Hindi pa sa... Akala ko, okay na eh. Puta yun eh. Di ba? Di ba sa... Kasi ano ko yun, ano? Underground bumanat. Ano mo, first time namin nakita. Sa mga oras na ito. Pakita po ha. First time namin nakita nanahimik yan. Nilok ko ba? Parang nahihiya. Nilok ko ba, Asas? Nilok ko. Ganda na ako. Nahihimik siya ta. Ako na napakama ko na sa room. Sabi na sa akin, Anong loom? Hindi ko na oras ha. Room. Hindi ko na oras na naman. Walis. Anong broom? Ang ganda. Anong broom? Room eh. Room. Anong? Ano yung kasama? Kwarto. Wago. Ano ba talaga? Alam mo, kuya nga kayo. Ako lang kanin yun. Alam mo, bumunong saan sa? Yeah. Palawa kami sa room eh. Labi kami mag-partner kami. Wala akong mamaya. Oy. Malilate pa? Bakit? May pupunta. Nagpunta lang ako. Sa labas ka ba natulog? Ano ako? Lalabas na yung nakano ko na Isko. clean me ka nan. Ako yan. Tanda ano? Ang ano mo ako. Buti na lang matalino tong kausap natin kung hindi naintindihan sinasabi mo. Ang ano eh, walang ano eh. Harapan din. Naintindihan mo lang. Walang ano eh. Walang harap, walang reno. Walang blue pa. Direct eh. Oo, agapo. Pero, inisip ko na nakbuhat. Buti na hindi. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Sa magbayad na to eh. Kaya ako magbayad Hindi eh. dapat magreklamo. Oo, hindi ako magreklamo. Lahat ng panlalaki, kakaluin ko. Nagreklamo ka? Ako magbabayad. Buti na matalino ito, naintindihan siya sabi. Ko lang nalaman matalino talaga si Ruben. Ngayon, proven yan. Naku po, ito na. Si ate, lasing na. Uy, nalaglag na. Nagbuhat ka na naman. Sir, pag-ihi ko kayo, naghanap ako. No matter the distance, I want you to know. So ayun na nga po, lumabas po kaming kasama si Sas. As alam nyo, marami pong aming usapan. Aside from do sa mga tawanan, ay may mga makabuluhan naman kaming pinag-usapan. Tulad po, tinatanong ko sa kanya, ano ba ang talagang isang bagay na nagustuhan mo dito sa China? Kasi marami namang magagandang bagay dito. Tulad ng mga malinis, high-techs, di ba? Pero tinanong ko sa kanya, ano ba talagang pinakagusto mo dito sa China? Bakit ka nandito? Alam mo, talagang number one sinabi niya, I feel safe dito. Kasi remember si Sas, galing po siya Netherlands, sa Amsterdam, di ba? So, alam niya po yung difference sa Europa at saka dito. At syempre sa Pilipinas din. Alam mo, yun ang number one niya sinabi. Dito talagang, pag ikaw ang nakipagsuntukan dito, grabe ang penalty mo. Tapos, ganito pa nga yan kahit ikaw, kunwari, may nambubuli sa'yo, mas malaki ka. Tapos, ang dinipensa mo lang yung sarili mo, kaya lang, napuruhan mo yung kalaban, ang mangyayari sa inyo, ikaw pa yung talagang may kukulong, ikaw pa yung magpe-penalty. So, kung may mambuli man sa'yo, may mga ano sa'yo, iwas ka na lang. Kaya ngayon, dito sa China, sa totoo lang, nag-iiwasan sila.
Kasi kung sino yung makapuro, una-una kung sino yung una sumuntok. Pangalawa kung sino yung nakapuro. Sabihin kung mas duguan yung kalaban, yari ka. Ikaw ang mananagot kahit dumidepensa ka lang. Kaya talagang, kung isipin mo yan hindi yung logical. Di ba? Isipin mo, para sa isang makademokrasyang bansa, hindi logical yun, di ba? Mantakin mo, ikaw na nga yung dumipensa, ikaw pa'y makukulong ng malupit. Kaya lang, in a way, yun will prevent yung away. Kasi, kesa na makipag-away ka, tatakbo. Naputol tayo, ewan ko, tong camera ko, bigla-bigla napuputol. Anyway, yun na nga po yun. So, kaya nga alam mo, yun na isang bagay na ngayon walang-wala sa Pilipinas. Kaya panoorin nyo yung shinare ni Robin Padilla na War on Drugs. Sabi ko, tama talaga ito nangyayari. Lahat ng ito, yung mga nakikita nyong krimen sa labas, sa Pilipinas, yan ay resulta na lamang po yan ng droga. Yan po ang katotohanan. Kaya hanggang tayo ay merong bangag government, walang mangyayari sa Pilipinas. Kaya sana sa susunod na natin, yun talagang galit talaga sa droga. Alam mo, another 6 years under bangag government, wala. Saan tayo pupulutin? Sa kangkungan talaga. Maniwala kayo, gulo yan sa Pilipinas. Chaos. Kaliwat kanan ng krimen. Kawawa tayo mga Pilipino. Sana maayos na ito sa 2028. Sabi nga iba, paabutin pa ba ng 2028 yan? Wala naman tayong choice. We are a democratic country and what we need is a election para ma-replace yung ating kasalukuyang gobyerno, di ba? We are not for illegal o unconstitutional removal of the president. Sa atin talagang we have to stick to the election. Ang sa akin lang, wag lang sana nila babuyin ng election sa 2028. Okay? So hanggang dito na lang po muna sa susunod. Bye-bye!